pag-usapan natin itong bagong update ng Pi Network about KYC. Okay, so ito yung inaantay natin since ito yung parang lagi nilang naririnig sa chat na maraming nagre-reklamo about sa KYC, bakit ang tagal-tagal. So binigyan nila ng linaw kung saan na tayo sa KYC application. So mga Lodi, ito lang naman yung para nakikita nating bottleneck dito sa nangyayari. Yung migration at saka itong KYC. Nakikita natin yung ginagawa ng mga core team na pinupush nila. Mahirap talaga mga Lodi, pero ay eto, dahil sa demand, nakita din siguro nila kung gaano na ka-desperate yung mga iba. Ito bibigay na sila ng mga detalye about sa KYC. So isa-isayin natin yan. Ngayon, ang unang tanong dito, do you still need to get a KYC slot randomly assigned by the system? Kailangan mo pa bang mag-antay ng KYC slot na ma-assign sa'yo? Sabi dito, hindi na. Okay? So lahat is pwede nang makapag-KYC, hindi na mag-antay ng slot pa. Pumunta ka sa Pi browser mo, tapos click mo yung KYC, tapos mabigyan ka ng option din na mag-KYC. Pero may mga dalawang scenarios na hindi ka makapag-KYC. Una, pag newly created account, hindi ka makapag-KYC mga Lodi, okay? Pag bago ka lang pumasok sa Pi Network, nag-create ng account mo, mag-wait ka ng 30 days bago ka makapag-KYC. So ito ay pina-prioritize nila yung mga old pioneers na kung saan sumuport talaga or loyal dito sa network. Pangalawa, pag wala kang option mag-KYC, baka dito ka sa pangalawa na bumagsak. Yung algorithm, meron na silang mga na-identify na mga accounts na kung saan mga fake or may mga violations. So hindi ka pwedeng mag-KYC. Huwag kang mag-alala, okay? Kasi nga, minsan yung algorithm nagkakaroon ng mistake. If alam mo naman na hindi ka fake account at wala kang violations, okay? At mistake lang ng algorithm na na-considered ka as fake or may violations ka, ang gagawin mo is mag-file ka. Ito ay proof na ikaw ay real human. Okay, dito sa link na to, i-click mo lang yan. Kung ano natanggap nila, kung ano yung pre-provide mo din ng mga information na kailangan dun sa mismong form, mag-iimbestiga sila kung totoo nga yung pinagsasabi mo. Okay? At pwede ka nilang i-reconsider for KYC. Pangalawang tanong, when KYC slot is opened up for you, will you still get the KYC slot pop-up notification when you start a new mining session? So yung mga KYC slot nag-pop up sa yung mga phone, wag nyo nang antayin yun. No? Ito na lang gawin nyo. Punta kayo mismo dun sa Pi browser at mag-KYC, mag-apply. Ganun lang. Itong KYC slot na to, ito lang ay nagamit nung nagsisimula pa lamang yung KYC. Pero ngayon, syempre, may mga ganun pa rin na slot, KYC slot nagpapakita. Pero pinaka-importante sa lahat, kung gusto nyo mag-KYC talaga, punta kayo sa Pi browser, apply. Kung wala pa, din antayin. Kinabukasan, gawin nyo na naman. Ganun lang na paraan. Okay? Now that Pi KYC is open for all, how can I apply for KYC? Yun nga. Okay, so sa Pi browser po, mag-apply ng KYC. So, lagi nyong gawin yun. Everyday, pag nagtatap naman kayo, i-open nyo din ang Pi browser para itap nyo yung KYC. Katulad sa akin kanina, loading para hindi siya nagpapakita. So, ang dami sigurong nag-a-apply talaga. So, another problem na naman yan na kinakarap ng core team ngayon. Kaya, baka sasabihin nyo, akala ko ba open for all? Open for all nga, pero hindi natin anticipate yung mga problemang ganito. Tignan mo, open for all, sabi nila. Pero pag open ko dun sa cellphone ng aking asawa, bigla naman nang hindi nagpapakita. Dapat mo maintindihan na lahat ng mga hindi na KYC pumunta dyan at nag-apply. At minsan yung system hindi kaya. Parang ganun lang. Intindihan lang natin. So, bukas ulit gagawin ko. Pag hindi ba, bukas na naman. Ganun lang. Okay. KYC tentative approval. What does it mean? What is necessary to pass? How long will it take? So, meron yung tinatawag na tentative KYC status. Ibig sabihin, okay, pag tentative, nagpapakita sa'yo, hindi ka pwedeng mag-apply ng validator at saka hindi pa pwede ma-migrate yung mga PiCoins mo sa mainnet. So, tandaan natin na hindi ito para sa lahat. Okay, may ilan lang na kung saan nakare-receive ng status ng tentative approval. Pag naka-receive ka ng ganyan tentative, medyo haba-habaan mo yung pasensya mo kasi may nagtatanong dito kailan daw ma-fully pass yung mga tentative. Pero ang sabi dito, case-to-case basis yan. So, marami silang mga dapat i-consider. Depende din sa region kung ilan ang validators na andun at kung ilan ang mga pumasok na na-validate for KYC, nakaka-apekto din yun. Okay? So, sa mga tentative dyan, antay-antay lang. Ibig sabihin, pag tentative ka, malapit ka ng ma-KYC. Ang reason dito ata is kailangan parang further investigation dun sa account mo kaya meron tinatawag na tentative. So, ito, number 7 na question. Sabi niya, when KYC is submitted, what screen can you get in the KYC app? So, di ko alam kung ano nangyari
nangyari sa akin noong una, basta alam ko pass na ako sa KYC. Pero ngayon, sabi niya, pag nakapag-submit ka na ng KYC mo, may mag-pop up dun sa application or sa screen mo. So mayroong iba't ibang mag-pop up na notification dun sa KYC app mo. So una is pioneers may see a screen indicating that the application is review in progress. Okay? So kung nakita nyo dun sa app nyo yun na review in progress, so wait lang kayo. So magkakaiba makikita nyo. Yung una is review in progress. Pangalawa na makikita nyo siguro dyan, tentative approval. Kailangan pa ng additional investigation dun sa account na yun. Okay, eto na yung gustong-gusto nyo makita. Pag sabing KYC passed dun sa screen nyo, pasado ka na. Medyo habaan natin yung pasensya natin dito mga Lodi. Kasi hindi lamang tayo 100 na katao dito. Million pinag-usapan dito na nagke-KYC at nag-uunahan pa. Dito naman tayo sa 8. As per previous announcement, a submitted KYC application may be approved within 15 minutes if everything submitted correctly and no name appeal is made. Is this still the case? Yes, this is still the case as long as the pioneers have completed the required fields. It may take 15 minutes para ma-approve. At yan din yung case ngayon, sabi niya. So, 15 minutes lang mga Lodi. Basta na-submit mo yung mga importante at nasunod mo yung mga informations na dapat mong ipakita dun sa KYC application. Okay? When will it be possible for KYC validators to review name change appeal? At eto na yung name change appeal. Eto ay hindi buong name Pag meron lang, para nabaliktad lang siguro yung name mo, pwede yun. Or may junior dun sa ID mo, walang junior dun sa pangalan mo, pwede din yun na parang ma-validate or pwedeng i-review ng validators. Tinatanong pala nila kung possible ba na i-review ng mga validators. So, ang sagot dito, for pioneers who appeal to change their account name for small name update. Okay, small name update, hindi yung buong name. Okay? So, dalawang case to. Pwedeng i-resolve down ng machine automation, pero pag di kaya ng machine, kailangan na ng human validators. Possible na yung validators is i-review niya. So, unahin muna nila yung mga tentative KYC application and validators performance analysis bago itong name change appeal. So, sunod-sunod na to. Stay cool lang tayo mga Lodi. Antayin natin at sundin natin yung kanilang pinapagawa. My KYC is approved but not reflected in mainnet checklist step 6 when I can proceed and start migration. Okay, the core team is aware of this issue. So, may issue. Kahit na-approve ka na dun sa KYC mo pero sa checklist hindi pa nagpapakita dun sa app. Sa checklist di pa siya na-check or na-green. Okay lang yun. Aware yung core team sa issue na yan. Kaya wag masyadong dibdibin yung mga ganun. Okay? May mga naapektuhan din na mga users o mga pioneers at kung ikaw ay isa dun, chillax ka lang. Kasi approve ka na. Hindi lamang nagre-reflect dun sa application mismo, dun sa checklist step 6. Okay? Ang problema dun, rini-resolve nila, they are working on resolving the data synchronization. So, may issue about synchronizing your data dun sa Pi browser at dun sa Pi application kasi nga hindi siya nagtutugma, di ba? So, okay lang yun. Basta ang tandaan mo is pasado ka na, sabi ng Pi browser. Mag-rely ka dun sa KYC application kasi yun yung pinaka-accurate. Okay, number 11. Overall, why is Pi Network required KYC before mainnet migration? Kailangan talaga ng KYC, mga Lodi, kasi yung vision nga ng Pi Network's mining mechanism is social network based and nagre-rely siya sa contribution ng real human or real totoong mga pioneers. So kung lahat is puro mga fake, walang mangyayari dito sa mining mechanism or alam mo, fake accounts lang nagpapatakbo. So, mawawala yung vision ng Pi Network. Napaka-importante na lahat ng papasok dito sa Pi Network blockchain is real human. Kasi nga, dun tayo nagre-rely sa mga contribution ng mga pioneers bawat isa. Therefore, Pi Network has a strict policy of one account per person. Only yung mga nakapas ng KYC ay makapag-migrate doon sa Pi mainnet. Pero sinabi naman niya dito sa current enclosed mainnet period, mga Lodi, ang community have a lot of time para ma-verify at ma-KYC, makapasa sa KYC. So, wag kayong mag-alala, wag tayong magmadali. Kung alam mo naman na wala akong violations, alam mo naman na hindi fake account yung sa'yo at walang mga issue dyan sa account mo, then it's okay kasi pagdating ng araw, magkakapasa ka din at mag-KYC ka. Then yung mga Pi coins mo is ma-migrate sa mainnet. So, yun yung update natin dito. Latest update yan ng Pi Network, mga Lodi. Wag na naman tayong magalit kasi alam ko, sabi, open
open for everyone. Pero pag open ko sa Pi browser ko, wala naman. Natural lang yan kasi nga depende kung ilan yung volume ng mga pioneers na pumapasok na nag-a-apply at ikaw baka nasa last ka kaya minsan ang network ay hindi niya nakakaya. So patapusin mo itong mga milyon-milyon tapos i-try mo everyday mag-apply. Try mo lang everyday mag-apply kasi open naman to eh. Ang problema lang napupuno lang siya. Pag napuno, syempre hindi ka maka-apply. Next na lang. Pero open siya sa lahat. Okay? Paunahan lang ganun. So yan lang mga Lodi. Ako si Turogi and thank you so much for watching. Bye!